Gusto mo bang malinawan sa mga isyu tungkol sa iyong mga karapatan? Narito na ang legal na usapan na nagbibigay linaw sa mga legal na katanungan mula sa karapatang pantao, batas trapiko, kontrata, ari-arian hanggang sa mga usaping pamilya at iba pa. Kasama ang Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter. Pag-uusapan natin yan sa paraang simple, malinaw at madaling maintindihan. Legal na usapan. Kabrigada, nagbabalik tayo mga kabrigada sa ating programa at 3 minuto mga kabrigada makalipas ang alas 8 ng umaga at ang oras na yan mga kabrigada yung natin sa atin ng ating Yummy Vito. Type ko yan. Sa inyong mga chikiting, alas 8 na ng umaga. Kapag ganitong oras, minsan nga mas maaga pa yung mga anak natin magising, no? Oo, lalong-lalo na kung mga nasa elementary or grade school mga kabrigada yung ating mga chikiting, talagang maaga silang gumising at minsan pa mga kabrigada sa mga gatong oras sila ay naligo na o kaya naman po ay naglalaro na. Paalala sa ating mga mami, bago po mga kabrigada hayaan na maglaro ang inyong anak sa labas ng bahay, dapat po protektado nyo muna sila. Hindi naman kailangan na may face mask, may face shield, hindi nila 'yun na-enjoy. Pero dapat nakainom na po sila ng kanilang mga vitamins. Nang sa ganon, yun po yung sinasabi kong protection mga kabrigada, na kahit may sipon, may ubo, o yung kung ano pa man, na meron pong sakit na maaring makahawa sa inyong anak, abay hindi po basta-basta sila mga kabrigada mahahawaan. At kayo naman po ay panatag, na alam yung, okay naman, naka-vitamins yung anak ko ngayon. So uuwi pa rin sila ng malusog. Hindi gaanong maapektuhan mga kabrigada yung laro o activities mga kabrigada ng inyong mga anak. Ang ating Yummy Vit mga kabrigada, yan po ay may vitamin C. Meron po yan mga kabrigadang lysine, taurine, chlorella growth factor mga kabrigada na malaking tulong para po sa overall development and of course protection ng inyong mga anak. Ang ating Yummy Vit ay available po yan sa mga otorisadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Meron ho yan mga kabrigada sa South Star Drugs, sa Mercury Drug Stores, sa The Generics Pharmacy, Generica mga kabrigada, sa Carl Andre Drug Store at sa mga local pharmacy na matatagpuan sa inyong mga lugar. O kung wala naman po mga kabrigada, nagtanong kayo at naubusan kayo kaya wala pa silang stocks, ibig sabihin lang yan mga kabrigada, pwede po kayong pumunta niyan online dahil meron yan sa Shopee, sa Lazada at kung wala pa talaga, i-download nyo ng ating Brigada app dahil nandiyan din po mga kabrigada available. Pwede ho kayo dyan bumili ng ating mga produkto. Okay, shout out po kay Sir Jeffrey Reyes na nanonood sa ating Facebook Live at kay Flor Silang. Magandang umaga. Sige, ngayong umaga mga kabrigada, uusapan natin is about sa cybercrime law. And with that, kasama ho natin ang mga abogado mula ho sa Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter. Yan, sa katauhan po yan ni Attorney Rene Atienza at ni Attorney Ronaldo Corrales. Yan, magandang umaga po mga sir. Magandang umaga po. Muli ay isang pagpupugay mula sa Batangas Chapter ng Integrated Bar of the Philippines. Kasama ko po ang si Attorney Dong Corrales. Ano po? Good morning po. Inyo pong si Attorney Dong po ay ngayon lang nakasama dito sa ating usapang legal. Palagay ko hindi ito magiging huli sapagkat kanina ay ini-interview ko ay talaga pong pinag-aralan niya itong subject ng cybercrime. Ano po? Attorney Dong? Yes po. Bati ikaw sa ating baka may gusto kayong batiin, attorney. Yun, shout out sa mga new lawyers po ng Batangas Province. Yan, mga soon to be members ng IBP Batangas Chapter, lalo na yung mga naging classmates ko sa law school po. Wow. Congratulations po sa inyong lahat. And welcome to the legal profession. Kahapon po sila nag-oath taking sa Supreme Court. Dito po sa Batangas, ang balita ko ay almost mga lamang ng 70 of our province mates from various law schools. UB, University of Batangas, Batangas State University,
at saka De La Salle Lipa Law Lipa. School. Yung pong Wow. yung UB ay 2 campus sa Batangas City at saka sa Lipa. Congratulations po sa inyong lahat. That is why on 28 February ang IBP Batangas chapter will be holding its General Assembly and pinning ceremonies sa ating mga bagong member ng Batangas chapter of the Integrated Bar of the Philippines. Ibig sabihin din, attorney, dadami din yung ating magiging guest dito sa ating programa. Iyan nga po. Again, ito po ay kasama sa inyong... Magle-lecture po kami sa General Assembly tungkol sa ULAS, which is a requirement ng Supreme Court sa lahat ng abogado. Ano po? Yan po ay mandado ang bawat abogado except those na exempted na by na sa regulations ng Supreme Court. No? Mandado tayong sumunod sa regulasyon ng yung tawag namin ay ULAS, yung Legal Aid Service. Ano po? And eventually the chapter will be rolling out several programs para makatulong sa ating mga member lawyers na makakomply sa kanilang ULAS requirements. Ano po? And we will be spelling it out all sa General Assembly on 28 February sa Pontefino Hotel sa Batangas City po. Okay. And congratulations sa mga bagong lawyers. Congratulations sa inyong lahat. Welcome addition to the legal profession. Yes. And with that mga kabrigada, nako, diretso na tayo sa ating usapan. Kasi ito, napaka-interesting yung ating topic ngayong umaga. It's all about mga kabrigada, cybercrime law. Marami yung, alam naman natin ngayon, paggamit ng social media, talagang hindi na, parte na po yan ng ating araw-araw na buhay. Pero ano nga ba ang ating mga karapatan? At ano po ang limitasyon sa paggamit ng social media. And with that, simulan ho natin mga kabrigada ang ating talakayan. Kasama po si Attorney Rene at Attorney Dong. Ngayong umaga dito ho yan sa ating legal na usapan. Una po nating katanungan, ano po ba itong Cybercrime Prevention Act at bakit po ito ipinatupad? Well, unang-una po, ito yung RA 10175 noong 2012 po ito na enact, ano po. Opo. It's a reaction ng ating mga mambabatas dun sa unang kakulangan noong RA 8792. Ito'y ginawa pa nung year, kung hindi ako nagkakamali, 2000. And itong e-commerce law noong taong 2000 was also a reaction to a virus na inilabas ng isang kababayan natin. Ano? Oo. Kung natatandaan po nung ilan dito, ito po ay bagamat ito ay 26 years ago. Unang lumabas yung I love you virus. Yes. I love you virus, paglabas sa iyong screen ay nakalagay I love you. And then there's a link that you're supposed to open. Once you open it, ito na, kinukuha na yung mga data. Yung data ng iyong computer, kinukuha niya yung iyong mga contacts at ipinadadala niya yung same virus, no? At its height, no, bago ito naapula ng total, ay nagresulta ito sa breakdown ng computer systems worldwide. And it was estimated at the time, no, ang high estimate ng damage that it caused umaabot ng 10 bilyong dolyar. Ito po ay ang naging negosyo ng mga tagalinis ng computer, set up ng bagong systems, set up ng bagong mga programa, umabot po ng 10 bilyong dolyar. Pilipino po ang gumawa nito, and I learned later on that he was hired as a consultant by I think the NBI, no? But ang lumabas po rito nung kinasuhan na po siya because of the damage that was caused in the year 2000, wala naman hong maihampas sa kanyang kaukulang batas. Walang batas. Walang batas hong magamit upang siya ay makasuhan. No? And he was the cases filed against him were eventually dismissed. Anyway,
Kaya lumabas yung e-commerce law na ang pinalagyan lang ng penalty ay ito pong tinatawag nating ang hacking, which was really itong trabaho nitong virus na ito. But kalaunan po sa paglawak at pagdami ng gumagamit ng internet, ang estimates po natin ay buong Pilipinas more than 90% of all Filipinos ay gumagamit ng internet. Ano po? At bagamat ito'y maraming kabutihang naidudulot sa ating lipunan, ay meron din naman maraming gumagamit ito bilang ay tool, no, o kasangkapan upang makagawa ng sama o krimen. Ano po? At kaya minabuti nilang dagdagan itong mga sakop na aktibidades, itong cybercrime law o Cybercrime Prevention Act of RA 10175. Isa lang po ang masasabi namin sa gumagamit ng internet. Ito pong internet ay hindi ibig sabihin ay buong-buo ang inyong lisensya na maggawa o magsabi ng kahit ano. Ito po ay dapat naintindihan ng lahat ng gumagamit na ito. Ito po ay pribilehiyong ginagamit natin, ngunit may kaakibat na responsibilidad hindi lamang sa inyong sarili, sa inyong pamilya, kundi pati sa ating lipunan. Kaya't yung ating pakikitungo sa kapwa ay dapat ginagamit din. Yung mabuting pakikitungo sa kapwa ay dapat ginagamit din kapag tayo ay online o nasa internet. The moment you forget that you are dealing with established rules in society, meron din po itong karampatang mga penalty at may mga batas kayong nilalabag. Kaya napaka-importante po, katulad po sa ating mga estudyante na akalay ito'y laruan. Hindi po ito laruan. Ito po ay ang paggamit po ng mahusay ng online at internet ay tanda ng isang sibilisadong tao. Siguro allow me to say that, na kung ikaw ay marunong makitungo sa kapwa, yan din ang dapat ugali mo pag ikaw ay nag-o-online o nag-i-internet. Kasi napapansin natin ngayon, attorney, since ang paggamit ng internet sa comforts lang sa loob ng bahay, nakakalimutan nila yung mga limitations na dapat meron sila. Ay, hindi naman nila ako nakikita. Asya, kung ano-ano na lang ang pinopost. Mangbabash, kung ano-ano. 'Di ba? Nagkakaroon na ng act of minsan na libel. Oo. Yes. On online on social media. Diba? Alam niyo po, pag ikaw ay nasa confines ng iyong sariling kwarto, ang paniwala po ng iba ay it gives you a certain amount of anonymity. Meaning, wala po nakakakilala sa inyo. Yes. So, ang tawag po dyan ay you are lurking sa internet. And then you are also sniping. So, akala po ninyo ay hindi matitrace yung inyong pag-i-snipe. Ano po? Mahirap pong paniniwala yun. Sapagkat, again, kung tayo babalik sa tamang asal, ay hindi ba naman po yun trabaho ng isang sibilisadong tao. Ano po? At Attorney Dong, may dadagdag ka? Opo. At saka kung paano tayo mag-conduct ng ating, paano ka makipag-usap, paano ka makisama sa personal, dun sa physical, kumbaga sa physical world. Dun sa online, online virtual world. Ganun rin dapat. Kumbaga, yung ethical considerations mo, ano yung tama, ano yung hindi, ano yung proper at improper. Dapat same din yung pag-observe niya. Kasi minsan nakakalimutan natin yung ganoon. Oo. Pag magkaharap, parang bait. Pero pag dumating na sa social media, ayun, iba na. Oo, nag-iiba din yung kanilang mga imahe ba? Oo. Opo. Pero ito po, sino-sino po ba yung saklaw ng batas na ito at may age limit po ba? O kahit sino pong pwede managot dito sa batas na ito? Attorney Dong. Sa batas po natin, meron po tinatawag na age of criminal responsibility. So, yun po yung mga, kasi akala nung iba, pag minor ka,
pwede mo nang gawin lahat kasi hindi ka daw mananagot. Yun yung common na misconception. Pero may tinatawag po tayong age of criminal responsibility wherein kapag 15 years old ka but not more than 18, pwede kang managot po sa batas, lalo na kung may discernment ka. Yung discernment naman po, ibig sabihin, yung sa edad mo ngayon, alam mo na yung tama at mali, pero ginawa mo pa rin yung isang act or may omission kang ginawa. So ang ibig sabihin ay hindi lang po itong Cybercrime Prevention Act ang binabasa, pati po yung Youthful Offender Act, ano? Opo. Hindi ko Yung maalala. RA 9344 po, yung meron po Juvenile tayo ngayon. Justice Juvenile Justice, yes. yes. and Welfare Act. Oo, kasi sa ngayon, tamang-tama iyan. Kasi sa ngayon po, talagang ang gumagamit ng social media talaga ay yung mga edad na nandiyan. Oo, very active sila. Wala na ho kasi nagpipiko, wala na nagsisipa. Yes. So lahat Totoo. sila nasa telepono, nasa internet. Ang tanong nga po dyan kung ito po ay sobrang bata at below the age of yung pwede mong kasuhan, pwede ho bang kasuhan yung magulang? Halimbawa, sa ginawa ng bata doon sa kanyang computer, unsupervised. Unsupervised, Oo. opo. Pwede Then, nga ba? Pwede po managot ang magulang civilly po. Kasi yung mga crimes na enumerated po sa Cybercrime Prevention Act, hindi lang po siya criminal liability yung mga ini-impose na parusa, kundi may mga civil liabilities rin po, gaya ng kunwari, yung mga danyos kapag Oo. may nasirang reputation, nasirang kumbaga, nasira mo yung tao, or yan, mga na-stress, sleepless nights, mga ganyan, Nagkaroon ng anxiety. Yun. Mas malala pa kung nagkaroon pa ng depression. Iba naman yun. Kung minor ka, under the parental authority ka pa rin ng parent mo or yung guardian mo. Kaya po, civilly. Yes. Ang responsibilidad, hindi lamang lalo dito sa mga minor de edad, ay di ang magulang ang kailangan always yung supervision sa mga ginagawa ng mga bata. Especially pag itong mga gadget na ang ginagamit, telepono na lang ngayon Noong araw may PC ka pa sa bahay, pwede mo i-supervise. But ngayon lahat ng bata ay di telepono na. Ay mahirap mag-supervise. That is why hindi lang yung physical na pagtingin kundi yung pagpapangaral sa mga bata kung anong mali at ano ang tama. Tama. Especially yung mga bata ngayon, yung mga mas bata sa akin. Parang mas alam pa yung pasikot-sikot sa mga gadgets, sa mga online apps. Tapos po sa batas po na ito, hindi lang po yung mga crimes na enumerated po dito, yung punishable. So applicable din po ito sa mga tao na yung mga, kumbaga, sabi po sa batas, included din po yung aiding, abetting, or attempt po to commit any of the cybercrimes enumerated po sa Cybercrime Prevention Act. So kapag mag-a-attempt ka pa lang o sinubukan mo pero hindi ka nagtagumpay, liable ka na rin. Or kapag tinulungan mo yung tumulong ka or nag-encourage ka po. Yun. Kasama ka na din na mananagot. Opo. Yan. So again sa ating mga magulang, siguro naman, nagsisimula pa lang tayo pero ipinapaalala na natin mga kabrigada yung napaka-importanteng role bilang isang magulang lalo na sa pag-guide sa inyong mga anak sa paggamit ng social media. Sabi nga kanina ni Attorney Rene, may pananagutan kayo sa civil liability, ganoon. Meron po kayo mga kabrigadang pananagutan sa inyong mga anak kapag sila po ay gumawa ng mali. Sa social media. Yan, Isang paalala po yan mga kabrigada, mula sa ating Power Cells Herbal Capsule. Tulukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Kabrigada, 25 minutes o 26 na nga. Makalipas pang alas 8 ng umaga, ang oras na yan natin sa atin ang ating Standout ES4 Multivitamins Capsule naman para sa inyong mga teenager. May nagtatanong kasi sa akin dito, sa aking message dito, yung Yummy Beat ba, Brigada Mel, ay pwede sa 2 years old. Yes po mga kabrigada, yung ating Yummy Beat, may dalawang klase po iyan. Meron po yung oral drops,
para po yan sa 6 months hanggang 2 years old. At meron din po yan mga kabrigadang syrup na para po yan sa 3 years old hanggang 15 years old. Yan. At ito naman po mga kabrigadang stand out natin, yan naman po ay para doon sa 16 hanggang 21 years old. Capsule na po iyan mga kabrigada. Tama! Yan. At katulad po mga kabrigada ng Yummy Beat, syempre para po sa overall protection and development din po, lalong-lalo sa cognitive function po mga kabrigada ng ating mga teenager na anak. Nakatulong din mga kabrigada sa kanila during yung stage mga kabrigada ng puberty nila. Yon, malaking tulong po iyan sa kanila, yung ating Standout ES4 Multivitamins Capsule. Syempre available po yan sa mga otorisadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar, at available din po yan sa ating clinic mga kabrigada. Matatagpuan katabi lamang po ng ating istasyon sa 2nd floor ng Transit Point Building. Dito ho yan sa loob ng Grand Terminal sa Barangay Alangilan, Batangas City. Yan, at yung clinic natin, bukas po yan mga kabrigada every Monday hanggang Friday laang. Pag Saturday, ngayong Saturday, wala po yan hanggang Sunday. So Monday ulit, from 8 a.m. to 5 p.m. po yan. Kasama ang ating naturopathic health consultant na si Doc Jessie San Agustin. Ay! Yan. Type ko yan. Ha? Sige, good morning po kay Ma'am Imelda Magsino. Nanonood daw siya from Lemery. Good morning po sa inyo. Sige, yung mga katanungan nyo, iiwan nyo lang po dyan sa ating comment section, sa ating topic. Kahit out of topic, pwede po. Sige, susubukan natin na maitanong. Pero magpapatuloy tayo mga kabrigada sa ating talakayan. Dito po yan sa cybercrime law. Yan. Kanina na napag-usapan natin, ano ba ito at sino-sino yung saklaw nito. Ngayon ating maitanong din sa ating mga kasamang abogado mula po sa IBP, ano po yung mga online acts na itinuturing po na cybercrime ayon po yan sa ating batas? Attorney Dong. Sa atin pong batas, meron pong 3 classification ng cybercrime offenses. Doon po sa 3 classification na yon, may mga nandun yung enumeration nung ano yung specific acts or omissions po. So, yung una pong classification, yung crimes against the confidentiality, integrity, and availability of computer data and systems. So, dyan po papasok yung mga illegal access, yung kapag may computer system ka na nagamit ng iba, yung pasok po yun doon. Meron din naman po tinatawag na illegal interception. Yung interception, yung kumbaga po ay siguro for example, yung parang sa mga bangko or web, yung mga text or messages na scam messages na minsan, ba't parang nakikita mo ang gamit, ang identification na gamit parang legit. Na parang hindi mo ma-replyan, hindi ka po may mga ganon. Yun po yung siguro kaya nakakapasok yun sa legitimate database or legitimate number or contact info kasi na-intercept po. Or pasok rin po sa illegal interception yung may na-intercept ka na, may nasasagap ka na communication na hindi naman intended para sa iyo. Usually nagagawa yan sa mga ano, yung kunwari may hindi naman dapat makarating, may message ako kay Attorney Atienza na nakarating po sa inyo. Parang may means kayo to intercept. Yun po yung intercept. Yes. Then meron din pong data interference, yung mga may computer data ka na kahit hindi yung online na physically inedit nung ibang tao o pinalitan mo o dinilit mo, doon po papasok yung kumisa naman, meron ding interference dun sa sistema mo na hindi mo magamit yung iyong computer system. Pero kinukuha na pala mga data. Yun. Na gulo na pala. Yun. Sige po, Attorney Dong, yung second, yung ibang classification pa natin. Opo. Yung second classification naman, yung computer-related offenses. Diyan papasok yung computer-related forgery, computer-related fraud, at saka identity theft. Common yan sa mga transactions din na may perang involved. Kasi yung may mga website na akala mo legitimate na sa bangko yun, tapos hindi naman pala. Kaya pag may mga online transactions tayo, titignan natin maigi yung
website, lalo na kung sa desktop or sa laptop ka naglalagin, hindi do sa mismo app. Titignan nyo maigi yung URL. Kasi minsan may salang character doon na Kumisan, yung rule of thumb ay pag merong kang pinapipindot sa iyo na link, ay mag-isip ka na. Dahil doon ay kinukuha na yung account number mo, yung mga ganon, yung mga password. Oo. No? Kumisan po wala tayong kahabol-habol doon dahil binigay mo. Oo, totoo. Yan yung kadalasan nangyayari pag mga nai-scam ba o sa mga bangko, 'di ba? Merong ganoon. Pag sinend mo na yung OTP, abay wala Ayan. ka ng habol kasi Goodbye. binigay mo yung OTP mo eh. Opo, kahit nga po hindi sa bangko minsan yung may mga kamag-anak tayo o kaibigan magme-message Yes, na akala mo may emergency o may pangangailangan Yun, talaga. madalas yun. Oo, nangyayari talaga yan. Na-aksidente siya, nawala ng ATM, nawala ng kung ano man. Oo, o kaya minsan, pahiram na lang ako ng 10,000. Na normally naman hindi ginagawa ng taong yun. Tapos biglang magme-message sa iyo ng gano'n. Nawala ang passport kung saan, walang pera, humihingi ng online transfer. Yeah. Pasok na pasok Na pala mahahalata mo lang kapag iba yung paraan ng pagchat-chat o yung language na gamit. Language na gamit. Oo, totoo. Meron pa po ba, attorney? Doon po sa computer-related offenses, dyan po napasok yung hacking. Hacking. Yung kapag na-access yung online account mo or yung mga personal details mo online tapos nagagamit. Nagagamit para yan, mamera o kaya pumasok sa iba pang transactions using your identification. Yan. Kaya po, mag-iingat tayo pag meron tayong nakita sa telepono na nagsasabing siya ay yung iyong bangko. Kung minsan may konting detalyeng alam nila eh. Tapos ikaw naman maniniwala na ito'y galing nga sa bangko mo. Buong puso mong ibibigay yung iyong account number, yung iyong password. Ano ho? Opo. Ay pag binigay niyo ho yun online without verifying yung source, no? Ay malamang ho lilimasin ang laman ng inyong bank account o kaya yung credit card details na ibigay ninyo ay bigla na lamang hong Nag-maximum. pagdating ng bill ay Ikaw pa nabaon. siguro i-discuss natin yung mga remedyo Yes. after, but ikumpletuhin lang natin ano yung mga kasama pang iba. Meron pa po tayong content-related offense naman. Yung ang pinapunish niya, yung mga contents o yung nilalaman ng iyong mga pinopost, iyong mga ina-advertise or ina-express online. So, dati po merong cyber sex at child pornography pero na po siya, covered na siya ng RA 11930. Meron bang anti-voyeurism act? Opo, may photo and video voyeurism naman, yung mga nag-video ka ng mga malalaswang acts. Tapos may wiretapping din. Yung una, Separate, yun ang ano una. yan? Of course. Tapos dito sa content related, ang pinaka common yung cyber libel po. Oo. O, ano po ba yung pagkakaiba ng cyber libel doon sa kilala na natin na libel? Ang libel po kasi, yung cyber libel, hindi talaga siya bagong offense. Kasi yung libel po ay defined na yan sa Revised Penal Code. Yan po yung public and malicious imputation of an act or condition, vice or defect, real or imaginary, na ang purpose mo ay to defame a person or yung siraan mo lang or to blacken someone na kahit patay na po. Tinatawag po natin yung malicious imputation. Oo. So, yun. So, ito, ang ginagawa dito sa cyber libel ay ito sa mga content na. Yan po yung Depende po yan sa ginamit mong pamamaraan means. upang mag-libel. Ano po? kasi dun sa Yung ordinary libel, yan through newspaper or yung mga sa radyo. physical means po. Pero itong cyber libel po using online platform, using ICT, Information and Communication Technologies, or yung mga means, similar means na pwede pang ma-develop in the future. Nung araw ho, medyo mahirap yung libel kasi ang kinakasuhan dyan ay
madalas yung mga Totoo. tagapamahayag. Oo, Ano po? mga Kasi nasa media. sila ang may means ng publication eh. Mhm. Sa kanila ang dyaryo, sa kanila ang radyo. Radyo. So malamang ay kung minsan may ni-interview, ayun, doon lumalabas. But ang nangyayari, pati yung nag-interview at saka in-interview, nagsabi ng ganito, ay sinasama na rin. Parang shotgun approach doon sa kaso. Ano? Ito naman, yung cyber libel, ang ginamit po natin ay online platform. Meaning yung internet, yung computer, yung telepono, ito po ang sistemang ginamit upang makapanirang puri. Yun po ang tawag doon. So, with that, halimbawa may isang content or post na libelous sa social media. Yung mga nag-share, nag-comment, nag-like, pwede din po ba silang makasama na makasuhan? Yung po mga nag-share and like, pwede rin po. Kasi depende po sa intent nila kung anong intention nila. Kasi kung gusto nilang sakyan yung post na yun, ay talaga namang sira na tong taong to, sige, i-share na natin. Pero po, Parang in-adapt mo yung malicious imputation. Pag sinuportahan mo. Parang ganon. Depende sa pagkaka-post mo eh. lalo na kapag shinare mo, tapos tinag mo pa yung subject. Parang ganon. Kasi as if, ano ka na, intentional na. Pero yung pag-receive mo lang, at kung minsan, i-repost mo, tapos naglagay ka halimbawa ng question mark, eh, hindi ka sigurado. Hindi ka sigurado. Parang ganon eh. No? So, depende sa papaano mo inilabas ulit yun. Pwedeng kine-question mo din yun. So pwedeng hindi ka makasama. Yes, sa amin, tingin namin dyan, circumstantial lahat yan eh. Kung papaano mo ginawa yun, yung pag-repost. Baka naman talagang naniwala ka, inihampas mo rin doon sa subject. Kaya po tayo, kapag may bago tayo mag-share o bago mag-post, i-verify din natin yung legitimacy nung content na ating gusto i-share. Yes. Minsan, depende po sa, kasi tulad namin, pag lawyers, medyo maingat talaga kami. Kumbaga yung ingat po na normal, mas doble pa po kami. Kasi may bearing yun sa profession. Kasi nasa SIPRA namin na hindi rin kami, yung Code of Professional Responsibility and Accountability, hindi rin kami basta pwede mag-share ng contents na hindi namin verified. At lalo na dun sa kung alam namin ang effect nito sa society, sa profession, ay hindi po makakaganda. Yun. Malinaw yun mga kabrigada ha. Yung mga nahihilig mag-post dyan. Lalong-lalo na yung medyo kasi kadalasan nagkakaroon ng kaso ng cyber libel kapag hindi natin na-manage ng maayos yung emotion natin. 'Di ba? Kung ano na lang. Kung ano na pinost ng pinost. Lalong-lalo na kung may kaaway sa social media. Yan po. Yan yung common na kaya nagkakasuhan ng nag-trigger. Yun nga, sinasabi ko, nung araw, mamamahayag lang ang madalas makakasuhan. Ngayon ay lahat ng gumagamit ay pwede kayong makasuhan. Regardless sa profession, regardless minsan tamaan ka lang dun sa post. Ayan na, magtatanong na Kaya po nung una kong sabi kanina ay yung responsableng paggamit ng online platforms. Ano po? Yan. Paalala po iyan mga kabrigada ha. Lalong-lalo na ngayon, very talaga. Minsan hindi na din yan namomonitor ng... Pero matanong nga natin yan. Matanong nga natin mamaya. Kasi may isa akong question na talagang gustong-gusto kong maitanong sa ating mga abogado. Kung talagang lahat ba ng online post mga kabrigada ay namomonitor kapag ganoon. So yan mga kabrigada ang itatanong natin sa ating pagbabalik. Magko-commercial muna kami ng Very Light. Sige mga kabrigada ha. At paalala mga kabrigada, laging maging responsable. Hindi lang mga kabrigada sa social media, kundi maging mga kabrigada sa inyong kalusugan. Isang paalala mula sa ating Power Cells Herbal Capsule. Tulo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan.
Kabrigada! Ang bahaging ito mga kabrigada yatid sa atin ang ating Guard C Plus with Zinc. Para sa mga kabrigada ho nating nagkukulang mga kabrigada sa vitamin C at sa calcium. Narariyan po mga kabrigada ang ating Guard C. Lalo na kung problema nyo mga kabrigada yung dry skin o kaya naman po mga kabrigada na parang hindi ka na baby face tingnan o kaya lagi kang haggard. Yan po mga kabrigada ang ating Guard C. Mayaman po sa vitamin C na nakatutulong po mga kabrigada sa production ng collagen ng ating mga balat. Kaya po talaga naman nagiging younger looking and of course mga kabrigada healthy ang inyong katawan. Type ko yan. Guard C Plus with Zinc, always protektodo ang kalusugan. Available po yan sa mga otorisadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Type ko yan. So tayo mga kabrigada sa ating pinag-uusapan, cybercrime law pa din mga kabrigada. At kanina pinag-usapan natin yung cyber libel at yung ordinary libel. Ngayon naman po, kasi mga sir, sa atin kasi 'di ba, laging sinasabi nila yung pag-post ng kanilang mga nararamdaman sa social media, it's a way of expression. So hanggang saan po ba yung hangganan ng freedom of expression lalong-lalo na pagdating online? Yun na nga po, pag freedom of expression, everybody's given enough license to express their views. No? Kahit saang anong tawag dito, topic ng gusto nilang sabihin. But ito po'y parating may hangganan. Ang tawag nga nila ay ito namang lisensyang ito ay hindi unlimited. Hindi absolute. Hindi absolute itong lisensyang ito. Ito po'y may kaakibat ng responsibilidad. Kung kayo'y makakapanakit ng kapwa o ang inyong gagawin ay makakaresulta sa danyos sa kapwa-tao natin, yun po ang hangganan noon. At kaya nga itong mga batas na ito ay ginawa upang pigilan o bigyan ng karampatang pananagutan ang mga nakalampas sa otorisadong pakikipagtalakayan dito sa ating online. Ano po? Yun po ang limit noon. Hindi ho ito parang ikaw ay larga-larga ka laang. Ay hindi po. Meron po tayong responsibilidad. Again, sa sarili natin, sa ating pamilya, sa ating mga kapitbahay, sa kapwa Pilipino, sa ating pong lipunan. Kaya yun po ang parati nating iisipin. Opo. Ito, pagdating po sa mga post, dahil may pananagutan po ba ang isang tao sa mga post na ginawa niya years ago? Kung baga mga nakalipas na, pwede pa rin ba yun halongkatin at pwede siyang mapanagot? Normally ho, ang sinasabi ng ating batas ay halimbawa may sinabi sila sa aking hindi ka nais-nais. Hindi ko naman nalaman. Pero recently, nakapagbukas ako ng web page na yung pala'y ako na ang pinagsasabihan ng libelous comment. Ano po? Ang sabi ng batas, you have 1 year from discovery. Ano po? But if it was done 15 years ago at ngayon mo lang nakita, ano po, yung ba'y kasama pa rin sa cybercrime? Maaring sakop yun ng e-commerce because all electronic media ay pwede nang gawing ebidensya because of the e-commerce law of 2000. But ako naman, kung 15 years ago, wala naman pumansin. Pag pinansin mo ngayon yan, di lalong lalabas yan. Totoo din. so yung danyos mo is, in a sense, it's going to be self-inflicted. Correct? So yun po yun. Hindi ka kumibuo ng 15 years, ngayon bubuksan mo ulit, di lumabas. Yun lang naman ho. But technically, i-discuss po ni Attorney Dong kung ano po itong mga kung ano po yung yan nga ganyan, pwede pa ba halimbawa yung mga ginawa mo nung una pa. Po, Attorney Dong, Yung po mga ginawa nung una pa, kasi tingin ko, bago mag Cybercrime Prevention Act, kung hindi siya pasok dun sa crimes enumerated bago ma-enact tong batas, hindi po siya punishable. Kasi nung time na yun, walang law punishing it eh. Yun nga, sinasabi ko yung I love you virus. No? Yun. Walang batas na nagsakop doon eh. Hindi na mapapanagot. So since yung pagkakapasa ng batas na ito at pag-implement, doon na magsisimula. Opo. Tapos 1 year po from
Doon sa libel. Sa libel Sa from libel, 1 year. publication. Pero dito sa cyber libel, within 1 year from the time na ma-discover mo Na meron online palang na gayon. may ganong article at dapat po ay visible siya sa public. Kasi kung PM lang naman sa'yo, hindi po yun libelous. Lalo na kung yung mga private messages po, hindi po yan. Privileged. Private convos. Ganon din exceptions doon. Doon sa libel, yun din yun. If okay. it's privileged information or there's a public interest story, kaya ikaw ay naglabas ng ganon, eh pwede kang sabihin na walang sala. No? Oh, Pero pag yung mga post na nakita mo public, tas ang dami nang nag-comment, na nag-trending. hindi talagang kitang-kita ng lahat yan. Yun po yung masasabi nating public, kumbaga, na-publish na yung isang post. Oo. Talagang marami ang nag-engage doon sa post. Tapos may magme-message pa sa yung hiwalay na Oo. either susuportahan ka o pupunain ka rin dun sa related post na yun. Ganun pala iyon. So, halimbawa kung na-hack yung account, tapos ginamit sa panlilinlang, mananagot po ba yung yung na-hack ang account? Yung na-hack po ang account, kailangan i-establish niya na na-hack po yung account niya. Kasi baka na-hack daw kuno, 'di ba? Kuno. Sabihin kuno. Na at the same time, magpursu din siya ng legal action against dun sa ng hack. Kung Yun po kasi ang dapat doon, kung na-hack yung ano mo, hindi basta-basta mo pwedeng bitawhan lang eh. Ito ang napakahirap dito sa ating ginagawang ito eh. Na-hack na yung iyong account, for example. Tapos pinabayaan mo, hindi ka nag-file, no? Eh sa akin kahit mag-file ka ng blatter man lang sa barangay. Sa barangay. O kaya sa police o kaya sa NBI para i-establish mo na na-hack yung iyong sistema. Huwag mo nang pabayaan na lumawig pa ang paggamit doon sa iyong account na iyon. Ano? The least you can do is tell everybody that your account has been actually hacked, no? At huwag kang maniniwala doon sa lumalabas doon, no? And then you shut off your entire system. Oo, may naalala ko nung dati, parang kilalang tao yun, na-hack daw yung kanyang account. Una siyang nag-post ng parang malicious content. Tapos after siguro nung nakarinig ng mga bash doon sa post niya, nag-post siya na, na-hack lang kasi yung account ko, agad-agad, 'di ba? So, with that, parang nagkakaroon ng duda, na din, sa kanyang mga followers or sa public na nakabasa. There are ways naman to, for example, to apologize, no? So sabihin lang naman natin na ito po ang nangyari. Pagpasensyahan ho po at baka akala niyo sa akin ang galing ito. But kailangan sabihin mo rin na ito ay nai-report ko na sa mga kinauukulan. Ano po? At saka talagang isi-secure natin yung mga accounts natin. Dapat nga ngayon yung mga accounts may two-factor authentication na kapag binuksan mo sa isang device, magno-notify dun sa ibang device sa kung ibang saan ka device, nakalagin o sa email mo o sa cellphone number. Para talagang secured na in a way na hindi basta ma-open yung account. Tapos yung iba, mga password pa, yung common. Birthday o kaya Totoo. pangalan na. Yun ang madaling tandaan eh. Oo. Totoo yan. Yun ang madaling tandaan. Saka meron na 'di ba ngayon na kung i-identify mo ang sarili mo kung robot ka o hindi. Opo. Yung mga CAPTCHA ba 'yon? Oh. CAPTCHA, yes. So 'yan. Pagdating naman po sa karapatan at proteksyon. So na-discuss kasi natin kanina na parang pagdating sa hacking, sa identity theft, parang iisipin ng ating mga tagapakinig, meron pa bang privacy pagdating sa social media? And with that, meron po ba mga sir na proteksyon yung privacy ng isang tao dito po yan sa Cybercrime Prevention Act? May protection po yung privacy ng isang tao under the Cybercrime Prevention Act. Yung Cybercrime Prevention Act naman, more on ano po siya? Yan, sa mga contents natin na kaya po masasabi natin protektado yung privacy natin. Kasi yung intrusion ng privacy na yon may kaukulang crime na meron din kasing isang batas pa yung tinatawag nating Data Privacy Act. Pa yun. Na yung details mo kung ayaw mong ilabas,
ay hindi dapat nilalabas ng iba. Opo. Yung sa Data Privacy Act. And it's very, very important, and that's why kuminsan mahirap tayong maglabas ng kahit anong information because we are wary also of violating the Data Privacy Act. No? Na hindi ka na makakibo kasi nga yung data nung kapwa mo ay baka ma-violate yung kanyang privacy. No? Actually kami, attorney, meron din kaming concern sa mga ganyan kasi 'di ba sa amin sa pamamahayag, lalong-lalo na sa mga krimen. So kailangan talaga namin ma-identify yung mga tao doon. Pero since nga dyan sa Data Privacy Act, napigilan na kami. Kasi kung minsan hindi mo nga masabi kung taga saan Totoo yan. Oo, minsan nga naka-alias na nga. Naka-alias. pag naging, halimbawa nag-post ka ng balita, ito, by experience ito, attorney, pag nag-post ka ng balita, naka-alias na kasi yan from the police station. Di ba? Pero Yung mga report dadagdagan mo nila. pa siya ng di umano. Di umano. Kasi pag hindi, violation Di yun. umano. Ngayon, pag ipinost sa social media, nagka-comment, bakit parang hindi sigurado? Bakit That's alias correct. lang? That's correct. Diba? It's a they think that it's a reasonable limitation also on free speech. That if you violate the right to privacy of other people, then it's a violation of that specific law. Ano? And yung cybercrime is also cognizant of this, no? Yes. That's why kahit itong mga provider natin ng internet services, no, bago nila mapasok ng gobyerno itong lahat ng mga data nilalabas mo diyan o yung mga content mo, kailangan mo pa rin ng warrant. Hindi ka basta-basta pwedeng pumasok doon. Oo. Sometimes what they can do is monitor, no, kung ano yung data size. Data size. But kung anong laman ng data, you would need the same judicial warrant required for regular cases. Ano pa? Pero ito, attorney, pwede po ba talagang i-monitor ng gobyerno yung mga private messages at online activities ng isang tao na nasa social media? Yung mga private messages po, tayo po kasi may expectation of privacy tayo. Yes, Kunwari, opo. message ko sa inyo na sa inyo lang. Pero kung mapapansin nyo, kapag inappropriate yung content, ang mismo nagmo-monitor na yung provider nung kunwari, social media application. Minsan binablock na. Okay. Oo. Ano yun? Meta? Minsan Meta. kaya minsan may nasususpend na account o Kasi nababan. naglabas ka ng violence, Sexual o yung content. mga heinous crimes, nilalabas mo. Sila mismo ang umaayaw na. Na ilabas. Kaya ikaw nasususpend yung account, no, minsan. Because nag-repost ka ng kung ano-ano. Na against sa kanilang mga guidelines, sa kanilang mga rules. And kumisan it does not cater to the whole clientele. Meaning if it will offend a particular group, you're not supposed to send it. Kaya yung Meta minsan filter out nila itong mga ganito. And then they suspend you. Yes. Because ginawa mong ilabas yung ganon. Ano? Kaya napapansin nyo, may ibang tao na nagawa ng second account, third Totoo, account, yung may mga mga- nasususpend, nababan. Oo. May mga sunod-sunod may mga na. Oo. Kung sa mga criminal ay mga recidivist. Ulit-ulit na lang. Ulit-ulit na lang. Ulit-ulit ay ginagawa. Oo. So yun po mga kabrigada ang ating pinag-uusapan. So talagang dito pa lang, di pa tayo tapos mga kabrigada, pero nakikita na natin kung tayo bilang isang netizens, yan. Netizens. Kailangan natin na maging responsable. Yan, sa paggamit ng social media. Kasi hindi basta-basta pala. Madami din pala. Akala natin ay porket hawak na natin sa cellphone natin, na-access natin lahat, may kalayaan na tayong unlimited. So may mga limitations po mga kabrigada. Ha? Sa paalala po yan mga kabrigada, reminder para sa ating Power Cells Herbal Capsule. Tundo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Kabrigada, huling yugto ng ating legal na usapan ngayong araw ng Sabado, 6 na minuto makalipas ang alas 9 ng umaga, magdire-diretso na tayo. Sige, yung ating napag-usapan kanina is yung mga posibleng tawag dyan, posibleng mga bawal. Pagdating ng mga kabrigada na nasasakupan itong Cybercrime Prevention Act. Ngayon naman, ating pag-uusapan mga kabrigada, ano-ano ba ang mga parusa at ano ba yung proseso? Halimbawa, kung ako'y nabiktima ng cybercrime, ano ba ang dapat kong gawin?
'Di ba? Oo. Unang-una muna natin tanong, ano po yung mga parusa sa mga mahuhuling lumalabag sa Cybercrime Prevention Act? Yan. Attorney Doc, sige po. Yung sa, lalo na dun sa cyber libel, kasi under the revised penal code, ang penalty ng cyber libel is prison correctional, minimum and medium period, tapos fine ranging from 40,000 pesos to 1.2 million. Hiwalay pa po dun yung civil damages. Pero pag committed yung libel through online o through means of ICT, yan, magiging cyber libel siya. Ang penalty po niya is 1 degree higher. Tumataas. Mas Aba. mataas po. Oo. Tumataas. Kasi mas madaling gawin eh. Oh, okay. Oo. Ang higher po sa prison correctional is prison mayor. So 6 years and 1 day to 12 years po yan. Kaya kapag nagkaroon ng kaso na cyber libel, hindi po yan probationable. Oo. Yan po ay may isang recent na case. Ang naging pena ay fine lamang. At ang sabi ng Supreme Court, pwede yun Pwede kung po. fine lamang. Kasi otherwise, kung may penalty yan na lampas nga ng 6 years, ang ibig sabihin, hindi ka pwede sa probation. Kulong ka. Kulong ka. Oo. Kaya ito ang naging controversy nung kaso nila Maria Ressa, who won the Nobel Peace Prize. No? When was that? 3 years ago. 3 years ago, Yeah, opo. 3 years ago. Kasi kung ipapataw ng korte ay lampas ng 6 na taon, mangungulong si Maria Ressa. Ano po? But itong sa kaso ng Supreme Court lately, I think, ano nga bang kaso ito? Anyway, ang lumabas ay pwede ikang imprisonment or fine. Or fine. So, nung una, ang mga bumabatikos sa Cybercrime Prevention Act, yung nagsasabi nga na hindi nga dati, pwede naman mag-probation dyan eh. Kaunti lang yung pena. Ginawa mong digital yung iyong online libel, naging wala ka ng probation, no? But sabi nga ay pwede namang fine lamang ang iyong Pero penalidad na Yun lang. po ay Oo, 2023 yung pena. case, People versus Soliman. yun, tama. People versus Pwede Soliman. pong fine na Fine lang lang. ang i-impose ng court. Depende po sa circumstance po talaga yan. Although yung libel lamang po yun. Remember, yung iba naman ay mga halimbawa, estafa. Ano? Bawat count ho yun may karampatan. May karampat, oo. So kuminsan, although you have to serve it simultaneously, depende ho yun kung sa numero ay napakadami ho nung halimbawang mga krimen mo at saka yung gravity. Meron nga ho yung hanggang reclusion temporal kung depende kung yun ang pena dun sa krimen na ginawa mo using the internet. Nadadagdagan. Tumataas ang pena mo sa mas mataas na antas. So hindi po talaga pala biro-biro. Hindi ho ito biro-biro kasi kaya nga dahil napakadaling gawin ay dapat itinuturo nga ito sa ating mga kabataan sa eskwela eh. Dapat itinuturo ito dahil napakadali hong kayo ay masira ang inyong pag-aaral dahil dito. Yung future ninyo. Oo. Ang Akala nyo nakasalalay. kayo ay naglalaro-laro lang. Oo. Ay hindi ho laro yan. Laruan ng apoy yan. Pag hindi ho kayo naturuan o magdisiplina sa sarili kung paano gumamit nitong ating online mga services. Ano pa? So, saan po maaaring magreklamo kung biktima po ng cybercrime? Kapag po biktima ng cybercrime, dudulog po tayo sa may mga anti-cybercrime group po ang PNP at saka NBI. Doon po talaga tayo unang Meron din ho sa DICT yung bagong departamento ng gobyerno, yung tinawag nilang CICC. Ano? Ganon din yun. But ang mas importante ho, ang pinakamalapit ho kasi itong ating kapulisan. Yes. Opo. Ang sunod po doon ay NBI. Kasi po kung nasa kanila po yung reklamo, iimbestigahan po nila yan. Kasi may mga pagkakataon na hindi natin matukoy talaga
sino itong nag-post na ito, hindi mo makuha yung identity nila. Tapos yung data na meron pang iba na hindi mo pa ma-access. Ang gagawin po nitong dalawang agencies na to, ng PNP at saka NBI, mag-a-apply po sila ng cybercrime warrant. Yan po yung, kumbaga, parang ano lang din, parang search warrant na maghahanap. Ang subject naman ng cybercrime warrant is computer data or computer content na dapat specific doon at saka for anong offense yan nakalagay po doon. Sa Kaya, RTC po yan ina-apply sa Regional Trial Court. Napaka-importante po kapag ang inyong pakiramdam ay kayo ay naging biktima through online yung cybercrime nga po, ano po, ay yung ebidensya. Hindi naman pwedeng dudulog ka lang sinabi mo ikay nalugi ng ganito ganyan. Wala ka man lang screenshot. Wala ka man lang screenshot ng inyong mga usapan halimbawa sa online. Importante ho 'yun. Huwag niyong i-erase 'yun. Yung screenshots. Yun ho ang doon makikita kasi yung mga URL at saka yung mga code ng mga nagpadala ay doon ho nakikita sa inyong data. Kung minsan ho sa screen lang, importante ho kahit may screenshot man lamang. O kaya kung paano ba ito, Attorney Dong, ida-download mo sa isang medium, halimbawa Opo, attorney. Pwede pong i-download sa ating devices, tapos save natin sa flash drive. O kaya naman, kung screenshots, pwede naman po siyang i-print. Ang ibig sabihin lamang po ay kung tayo idudulog sa ahensya ng pamahalaan upang masagutan itong ginawa sa inyo, abay kailangan naman ng tulungan nyo ang ahensya. Opo. Kung kayo'y bulsa lang ang dala, wala naman din laman, ay baka hindi ho tayo matulungan. Tsaka po, kung magra-ripen siya into a case, kung magiging kaso after investigation, enough yung unang tingin sa ebidensya ay mukhang magpo-prosper. Ang mistakes naman po nung iba, akala nila pag na-file na nila, nagsumbong na sila ng isang beses, yun na. Kasi pag may trial, may hearing, saka naman wala. Hindi ang cases po nila, hindi rin po uusad or matatalo pa sila. Kumisan po pag kayo ay naargabyado, ano? At yung problema ay pinasa nyo sa abogado, akala nyo doon na natatapos iyon. Ito po mga abogado, hindi naman din aandar ang inyong kaso kung hindi nyo tinutulungan ng abogado. In the same manner, kung kayo pupunta sa kapulisan o sa ating NBI, kung wala naman kayong daladalang ebidensya at hindi kayo nagka-follow up din, ay malamang na wala rin mangyayari. Ano po? Ay pinasawalang tawag dito? Bahala na si Batman pag gayon. Hindi ho natin, kung gusto ninyong magkamero ng resulta itong mga reklamong ito, ay kailangan po unang-una yung pagsiset up ng tamang ebidensya. At yan po ay pwede naman nating halimbawang hindi nyo alam ang gagawin, ano po. Ang problema po namin sa IBP ay tuwing Biyernes lang ang hapon ng aming legal aid service doon sa aming opisina sa likod ng SM Batangas. Kung kayo po ay may katanungan, pwede po tayong dumulog sa IBP para mabigyan kayo ng advice, no? But eventually, we will be rolling out nga itong sinasabi kong yung dito sa ating mga korte sa buong Batangas. Sana'y matuloy, amin pong ipinaplano pa kasama yung ating mga RTC judges na meron tayong mga abogadong nakapwesto sa legal aid sa bawat korte RTC dito sa buong Batangas. Yan po ay mula Santo Tomas, Tanawan, yun ang may RTC. Hanggang Nasugbu may RTC rin. Balayan, Lemery, Taal, Batangas City doon sa aming opisina at baka doon din sa Hall of Justice, sa Lipa at saka sa Rosario. Malaking tulong yun, sir. Oo, ang plano sana namin ay meron tayong abogado doon kahit once or twice a week na ito naman po ay part of their compliance sa Integrated Bar of the Philippines at sa Supreme Court. Kasama po ito sa requirements to render free legal aid service. No? At ito po ay magiging under the auspices of the Batangas chapter and pwede naman po itong i-report dun sa kanilang compliance dun sa ULAS requirements.
kami po ay mag-aanunsyo at hihingi kami ng tulong sa brigada, ano po? Opo naman, sir. Para may anunsyo ito na halimbawa may mga katanungan na ganito, ang abogado na po ang aming inilalapit sa inyo na kayo po ay pwede na magtanong. Ang limitasyon lang nga, kung kayo po ay may abogado na, huwag na kayo magtatanong doon sa legal aid. Ano po, bawal po sa amin yon na may abogado na kayo ay kami makikialam pa sa inyong mga usapin. Humingi ng second opinion, Opo, attorney. mahirap naman po yun. Kaya ang una namin tatanungin, kayo bagay may abogado na? Na mahirap naman yung sasabihin niya, mas magaling ari kaysa doon. Mas tama ari, mas akma sa akin. Hindi naman hugay yun kung paano itong aming profesyon bilang mga abogado. Ano po? Pero dahil nga sa karamihan ng taong hindi makakuha ng legal services, ano? Dahil sa kukulangan ng pamamaraan, ano? Ay naisipan po ng Integrated Bar of the Philippines, no? Including Batangas chapter. Ito po ay nanggaling na programa sa national po itong IBP na ilapit itong ating mga legal aid services sa ating mga kasamahan. Uy, maganda. Oo. Iro-roll out po natin yan most probably siguro by second quarter of the year. Sana po ay matuloy. Kami po ay nakikipagpulong sa ating mga RTC judges, sa ating mga clerks of court kung paano natin, how best to implement this. Ang tawag po namin dito yung LODI. Yung Lawyer of the Day Initiative. Wow. Lawyer of the Day Initiative. Ito po ay napag-isipan po ng ating IBP National headed by our National President Alan Panolong. Ano po? At ang mga Board of Governors ng IBP. Magandang balita yan, attorney. Malalaman po ninyo. Ito po ay ang tingin po namin ay isang magandang serbisyo sa ating mga kababayan. Opo. And with that, attorney, siguro ano na lang, advice na lang, payo na lang sa ating mga kabrigadang nakikinig ngayong umaga, lalong-lalo yung mga adik na adik mag-post sa social media. Go ahead po, sir. Attorney Dong. Sa mga hindi naman mahilig makipag-away, pero kung may anything na nakita kayo na paninira against sa inyo, unang gawin nyo muna para sa akin, kausapin nyo yung tao. Then anything na yan, sa mga post naman, document everything. Kailangan may screenshots ka, may record ka nung conversations. Tapos ang ginagawa kasi ng iba, pag naiiyamot, dinidelete. Totoo. Hindi, nasaan yung evidence mo. Tapos doon naman po sa mga, sa social media pa rin, kasama na rin yung mga banking details. I-secure talaga po yung accounts. Alamin kung anong devices, ano-anong mga devices lang siya accessible. Tapos kung may mapapansin ka na parang hindi sayong device o magno-notify na may nag-a-attempt mag-open ng accounts mo, mas kailangan i-secure mo na siya. Tapos wag basta magbibigay ng password, ng credit card information, bank details, ng OTP. Wag pindot ng pindot ng mga link. Yan. Delikado yan. Kapag may mga nagte-text na link o nagchat-chat. Tapos doon sa mga nawawala naman po yung mga nai-scam. Kasi kung nag-send ka ng pera, double check nyo agad kung tama yung napagsendan. Kasi kung mali or mahimasmasan kayo na napasend pala ako. May mga nalabas din kasi na nag-i-email, nagte-text from your bank, from your respective bank na if this is not your transaction, kung may mali or tawagan mo agad yung fraud hotline At nila. saka Helpful po yun. yung online banking, kung online banking ka, maglagay ka ng limit on the amount that you can withdraw every day. Na? Otherwise, ay baka limas na nga yung laman ng iyong bangko, hindi mo alam. Kapag ganun po ba, attorney, halimbawa na scam ka, paano ba yun? Mababawi pa ba yung na-scam sa'yo or charge to experience na lang? Depende po yan Sa sitwasyon. sa sitwasyon. Kasi kung kunwari, nakapag-send ka, pag immediately, yung chances mo na mabawi, mabilis. May chance ka na mabawi. Kung makokontak mo agad yung password mo, tsaka yung iyong OTP, at pinadala mo, pumayag ka, Wala ay na. mahirapan ka na. Kaya nga sabi ko,
Mas maganda yung may limit on how much you can withdraw pag online banking. Na? Ayun. Tapos yung mga, yan, pag nagsesend kayo ng pera, alamin nyo rin kung ano yung limit sa bank nyo. Kasi kunwari, yung limit is ganitong amount lang, pero ang na-send mo in a Malaki. single transaction, in a single day, more than the limit ng bank. Possible na si bank magkaroon din ng Kasalanan. umeksena rin si bangko kasi Okay, bakit kasi ganito lang bakit yung pinalampas niya? limit mo, Oo. pero ang lumabas sa transaction na to more than the allowable limit. Ayun. Ayun. Tapos kapag naman, yan, yung mga money-related claims, sa BSP po yan. Pwede pong mag-file doon ng complaint. May consumer, ano sila? Protection. Consumer Protection, parang center or division. Po. Sige po, Attorney Rene, ikaw po. Ay magandang umaga lamang po at magaling at nagkita ulit tayo, Brigada Mel, sa Sabado po ulit na susunod. Meron na naman po tayo mga volunteers na mga abogado galing sa inyong Batangas chapter ng Integrated Bar of the Philippines. Ito po ay kasama ng ating continuing legal aid service para sa ating mga kababayan dito sa Batangas at tuloy-tuloy po ito sa tulong ng Brigada at ang ating mga membrong abogado ng Integrated Bar of the Philippines Batangas chapter. Magandang umaga po sa ating lahat. Morning po. Good morning po. Wala kayong mabatiin mga sir? Oo. Baka pagalitan tayo ni Brigada Jamie. Good morning po sa inyong lahat. Sige po, maraming salamat po mga kabrigada. Siyempre magbabalik pa po ang inyong programa. Yung tanong ni Ate Let at Tanante Kasaw, hindi na namin masasagot at kinulang na tayo ng oras. Babalikan natin mga kabrigada kasi hindi pa naman tapos yung ano lang surface lang yung ating marami pang pag-uusapan pagdating sa cybercrime prevention. Konsulta po kayo sa inyong mga abogado para sigurado sa serbisyong legal. Ano po? Yes. Opo. At syempre mga kabrigada, Brigada Jamel, ibibigay ko muna sa inyo ha. Maraming salamat. Magbabalik pa po mga kabrigada kami. Huwag niyong kalilimutan sa ating mga lolo't lola, ang inyong Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Gusto mo bang malinawan sa mga isyu tungkol sa iyong mga karapatan? Narito na ang legal na usapan na nagbibigay linaw sa mga legal na katanungan mula sa karapatang pantao, batas trapiko, kontrata, ari-arian hanggang sa mga usaping pamilya at iba pa. Kasama ang Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter. Pag-uusapan natin yan sa paraang simple, malinaw at madaling maintindihan. Legal na usapan.